Magandang hapon mga kapatid, ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5 at update po tayo sa nangyayaring impeachment trial day 5 dito sa Senado. Nagsimula po yan ng alas 2 ng hapon, alas 5 na po ng hapon ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang paglilitis at sa mga oras na ito ay mga senator judge na po ang nagtatanong kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng mga abogado ng Vice Presidente, iginiit nila na walang pagbabanta na sinabi si VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang kanya raw nasabi dun sa kanyang online press conference noong November 2024 ay sagot lamang sa tanong sa kanya o dun sa Q&A part ng kanyang online press con. Sinubukan din pong questionin ng defense panel kung ano ba ang basihan ni Attorney Jeremy Lotoc nang sabihin niya na totoo at seryoso ang di umano'y pagbabanta ng bise sa Pangulo dahil ang sinasabi ng defense team o ni Defense Attorney Binluan ay walang personal knowledge. Si Attorney Lotoc kung totoo ba o hindi yung laman ng statement o nung online press ko ni VP Sara. Pero alam niyo mga kapatid, nanindigan si Attorney Lotoc na para sa kanya totoo at seryoso yung pagbabanta dahil yan naman daw ay base sa investigasyon na isinagawa nila. Samantala, isa rin sa mga lumabas doon sa sa paglilitis na ginagawa ngayon ay tungkol doon sa Operation Romanov. Tungkol dyan kasi yung naging tanong ng isang vlogger kay VP Sara noong November 2024 online press con. Tumutukoy yan, naunang sinabi na assassination or banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya daw, yung Operation Romanov na yan. Pero ipinunto ni Senator Judge Raffy Tulfo na una daw yan na narinig mula kay Davao Mayor Baste Duterte, yung Operation Romanov na yan. So in a way, ang sinasabi at paniwala ng ilang Senator Judge, hindi yan banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya, kundi banta daw yan sa buhay ng First Family. Bagay na ikinabigla din ng ilang mga senador, for example, sila Senator Ping Lacson, dahil sabi nga nila, all this time, akala nila ay bantayan sa buhay ni VP Sara at hindi sa First Family. Pero ang sinasabi nga kanina sa paglitis, yan daw ay pagbabanta naman sa buhay daw ng Pangulo. Samantala, balik tayo dun sa cross-examination. Tinanong din ng defense lawyer na si Attorney Binluan, direkta bang sinabi daw yung pagbabanta na yan kila Pangulong Marcos? Sabi naman ni Attorney Lotoc, the fact na sinabi yan in public ay makakarating daw yan sa Pangulo. Isa pang kinwestiyon dyan ni Attorney Binluan ay dumating daw ba sa NBI ang si Pangulong Marcos, si First Lady at ang dating Speaker? Sila ba ay nakausap ng NBI? Sila ba ay personal na nagreklamo sa NBI? At ang sagot siya ni Attorney Lotoc ay hindi. Kaya kinwestiyon ni Attorney Binluan na bakit sila tinrato bilang biktima ng grave threat samantalang hindi naman daw sila nagreklamo. Pero ang sinasabi ni Attorney Lotoc ay malakas o matindi yung ebidensya para sa grave threat, kaya isinampa nila yung kaso na grave threat at inciting to sedition kay VP Sara. Sa pagkakataong yan, nagbigay ng side comment si Attorney Binluan na according to you, bagay na sinita ng prosekusyon at hiniling nila sa presiding officer na si Senator Chis Escudero na i-admonish si Attorney Binluan. Pero pinagsabihan na lamang sila ni Senator Judge Chis Escudero na wag magbigay ng mga side comments, specifically lalo na laban sa mga witnesses at is-strike off the record yung mga side comment na yan. Sa ngayon, ang narinig natin, mukhang magbe-break muna for 15 minutes ang impeachment court at pagbabalik, inaasahan natin kung titignan natin kung magkakaroon pa ng redirect examination ng prosecution at magkakaroon pa ba ng recross at kung matutuloy syempre ang pagharap ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara dito sa impeachment court at para sa pagpapatuloy ng paglilitis at kung darating ba si VP Sara dito. Yan ang mga pag-aantabayan natin ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Ako po si Mean Los Baños, mababalik po ako para sa mga update.